eto, good morning ulit, Joel. Ay, good morning again, Susan. Mukhang napansin ko, nakakagulat at medyo lumuwag ang traffic sa EDSA. No? Well, at least meron nagsasabi na may maluwag pa. Kasi, lumuwag din, alam mo, nakakagulat. ito magpapasko dahil lahat talaga ng daing ang traffic. Ay, sabi mo maluwag. Well, ako naman, gusto ko rin naman i-share na may mga times din naman na napapadaan ako at nagtataka ako, bakit maluwag? Maluwag talaga. Eh, nitong Martes lang po kasi, pinatupad yung bus segregation scheme at marami na nga mga bus na lumabag ang nasampulan ng MMDA. Pero parang nasampulan din ng kalituhan yung mga pasahero mismong MMDA. At para makipagbalitaktakan sa atin kaugnay ng isyong yan, ating po mga kasama sa ating balitaktakan, si MMDA Assistant General Manager for Operations, si Attorney Emerson Carlos. Attorney Murph, good morning. Ayan, good morning din. Thanks for joining us. Hindi man kayo nalito. Para higit na maintindihan natin mga commuters, ano ba yung bagong bus segregation scheme na ito? Kasi parang hindi, kasi in the past, may mga ganyang project na rin na ginawa. So ano ba yung pagkakaiba nito doon sa mga dati? Well, ito po yung bus segregation scheme natin sa EDSA. Alam po natin ang EDSA ang isa sa pinaka-congested Ay, nako, everyday. avenue sa buong Metro Manila. So from dito sa EDSA, ang mga dumadaan dito ay nanggagaling sa two sources lagi. Isa ay kung galing ka ng North, either nanggaling ka ng Monumento or Balintawak. Yes, nanggaling ka ng probinsya. Or nanggaling ka ng Commonwealth East Avenue. So ito yung source. At papasok sila ng EDSA. Going south, papuntang two sources din. Isa galing sa papunta ng SLEX or papunta ka ng Baclaran. So, vice versa, ganun din. Either kung galing ka ng south, papunta ka ng north, galing kang Baclaran, and sa EDSA talaga SLEX. daanan. EDSA ang daanan. Saan nagme-merge ang mga ito? Nagme-merge ang mga yan kung galing ka ng north sa East Avenue. Ayun. Kaya pala congested yung area yan. At kung galing ka namang south, nag-merge ang mga yan sa Magallanes. Yung SLEX at yung galing Baclaran, Magallanes. So from East Avenue to Magallanes, doon namin nilagay ang bus segregation scheme. Okay. So paano yun? Paano yung bus segregation scheme? There are 29 bus stops along EDSA, both sides. Dito sa scheme na to? Dito sa scheme na ito. There are 29 bus stops. So bawat stop, in-identify namin it's either A siya or B. In such a way na yung mga bus companies, they have to divide their fleet into bus A or B. So that yung mga bus A ay bababa lang at magsasakay sa bus stop A. Na may nakalagay na A. Na A at pula. At hindi sila pwedeng magbaba at magsakay sa B. Dahil huhulihin. Dahil huhulihin sila. Okay. So, vice versa, in the same way, yung mga bus B nila, sa bus stop B, lang sila pwedeng magsakay at magbaba. So, ang masusunod dito, yung driver. Dahil para sabihin, ito hindi ako pwede magbaba. Ito, dito kami sa A, ganon. Tama yun. And dapat din, ang mga pasahero, alam din nila kung saan sila. Pero dati talagang lahat ng bus stops, pwedeng lahat ng bus magbaba doon sa bus stop. Kahit nga walang bus stop Diba? Kahit wala nga bus stop. Iba talaga naman dati wala nang bus stop. Sabihin mo lang dyan na ho ako, dyan na. Dito na po. Pero scheme, historically, yung natin, previous bus segregation scheme, yung bus A and B ay nasa isang lugar. Yung bus A ay nasa kanan lang at yung bus B ay nasa second lane. Pero this time around, pinaghiwalay na natin yung A and B. So malayo ho. So malayo. Ang epekto nito ay 40% ay nawawala sa isang bus stop. Importante pala, alam nung pasahero kung saan ka bababa. Kasi, di ba? Dapat yung pasahero, meron ding participation dito dahil alam niya kung siya maghihintay. At siya sa bababa. Siya sa bababa. Kasi hindi na nga tulad yung dati na kung saan niya maisipan. Doon siguro nagkakaroon ng kalituhan. May biruan pa dyan kung saan nakatigil yung aso, di ba? Tumatakbo yung aso, hinahabol. Anyway, sa punto ito, makakausap naman natin ang presidente ng National Center for Commuters Safety and Protection, si Ginang Elvie. Sukay natin. Good morning po, Ma'am Elvie. Good morning. Good morning. Good morning, Susan, Joel, sa Attorney Emerson. Attorney Murph. Ano ang initial reaction ng mga commuters? Nagkakaroon daw ng kalituhan dito, Ma'am Elvie? Actually, nung first few days, nagkaroon ng problema dahil number one, hindi sanay, okay? At kulang sa information dissemination. Pati ang mga bus drivers, hindi nila alam na hindi pala lahat ng buong stretch ng EDSA ay kasali. Kasi nung una, pati doon sa before Timog, hindi alam nung bus drivers na hindi kasali yon.
Kaya ayaw nilang magbaba. For example, may nanggaling sa monumento, nagpapababa siya sa Madre Ignacia. Ayaw siyang ibaba dahil doon siya ibinaba sa Kamuning. Dahil kahit letter C ang kanyang sinakyan, ayaw siyang ibaba sa Madre Ignacia. Hindi alam ng driver na hindi pala kasali yun. Dahil nag-uumpisa lang pala sa Attorney Emerson na ang bus segregation nag-uumpisa lang sa tapat ng GLA. Ano ba yan, attorney? At dito lang sa may Timog. Yung nga sabi ko sa Kasi emerging point. So itong after Timog na going north, hindi na? Wala na. From Timog to Monumento. So kahit saan mo na lang din uli gusto bumaba doon. Yes. Pero yung initial... Kaya yung- Ma'am Yung Elvie, gusto pong bumaba doon sa Madre Ignacia, ibinaba sa Kamuning. Alright. Na napakalayo. Siyempre, nagalit yung tao. Totoo yan. Ngayon, nag-suggest din ako sa kanila na bigyan information yung mga pasahero. Hindi kung kailan nakasakay ka na sa bus at saka mo makikita. Saka malalaman. And then yung ang ginawa nila very responsive sila. Kagabi sumakay ako from I tried it yesterday mula ng gabi dahil dati sinatry ko sa umaga. Nag-try ako ng alas 5 ng hapon, sumakay ako ng bus mula sa Farmers. So nagtanong ako doon sa MMDA na nandun. Sabi ko, anong dapat kong sakyan? Pupunta ako ng Green Hills. Bababa ako ng Annapolis. Sabi niya, ma'am, either C or A ka. Sabi niya gano'n. C or A. C or A. Kasi C, lahat ng bus stops yan. Tinignan pa niya doon sa kodigo niya. Ito mamang nakalagay, BB Sullivan. Sabi niya gano'n. Alright. Bakit kayo, meron kayong kodigong ganyan, kami wala. Hindi ba may nagbibigay na, meron kaming may MMDA, merong microphone po na pumunta kayo doon. Nagbibigay na sila ng leaflet. Oo, kasi dapat nga pala, Joel, alam mo ngayon, halimbawa kung A, anong mga... Next stops. Next stops. Sa anong ruta? Oo, yun. Pero itong binabanggit ni Ma'am LB, this is somewhat expected kasi doon sa mga unang araw ng implementasyon, talaga magkakaroon ng kalituhan yan. Pero mukhang legitimate naman yung gusto nilang mangyari na baka pwedeng magbigay tayo ng leaflets sa mga bus stops. Tama yun. Nag-usap nga kami ni Ma'am LV at talagang kailangan nga talaga nagbibigay kami ng mga leaflets ngayon sa mga bus stop. Isa pa siguro, para hindi malito yung mga pasahero natin, pag tumingin sila doon sa ating mga bus stop, nandun yung Paano yung ruta mo? Bababaan mo? Nandun yung ating ruta. So pag ikaw ay sumakay sa hindi bus stop, kaya talagang hindi mo makikita kung saan yung pupuntahan mo. So ito rin, it's a form of disciplining our commuters. Na dito kayo sa bus stop sumakay para alam nyo kung saan bababa ang bus. Para actually, nung pinapanood natin, para iniisip ko pa rin, so kailangan pala, alam ko kung saan letter ang bababa ako, para iyon yung bus na sasakyan ko. Tama. Di ba ganun yun? Oo. Maganda, nalilito rin ako nga eh. Yung isang beses ako unang beses at huling beses ko nagpunta ng Hong Kong, nakita ko may mga bus, parang may mga mga lugar kung saan may mga specific na dapat pagbabaan ng bus. So ang mga pasahero sa Hong Kong, dapat alam nila kung saan sila maghihintay ng sasakyan. Tama. Disiplina lang yan no? Yan yung gusto natin mangyari sa ating mga pasahero. Oo, hindi yung kahit saan mo na lang sila pipick upin at ibababa. Tama yun. So ito ay pattern na rin sa ibang bansa na may mga ganitong scheme. Actually, Sa inyo ba? Actually, naalala ko nga, back in the 80s, nung nag-aaral pa ng college, pag ako'y pupunta ng UP, kung galing akong Cubao, ang sakay ko nasa Tuason eh. Hindi ako pwedeng sumakay na sa Farmers ng bus. Kasi otherwise, yung mga nasa Farmers, papunta silang monumento. So, meron ng parang similar scheme noon. Kaya yung mga tao papunta ng Fairview, dito sila sa Tuason side sumasakay. At mga papuntang monumento, nasa Farmers side. Oo, kasi masyadong Kasi otherwise, kung pagsama mo mga yan, nandyan lahat ng mga pasahero, nandyan lahat ng bus. Oo, kasi nga medyo spoiled ang mga pasahero sa atin no? Kasi meron kang tricycle, may sidecar ka, may jeep ka. Door-to-door ka culture natin. Parang kulang na lagay ka sa kahon. Pero Ma'am LV, napansin nyo ba talagang mukhang lumuwag ho ang EDSA? Hindi ko malaki niluwag ng EDSA. At especially yung peak season at saka peak hours. Peak hours, yes. Maging maganda yung takbo kahapon dahil kahit na yung mga buses na dating papatong-patong doon sa mismong farmers market, nawala yun eh. Tama. Unang-una, pumipila na sila. Pangalawa,
humihinto sila sa dapat hintuan at hindi na katulad dati ng babuhayan ng linya. Ito ba yun, Na medyo nawala yun, nawala yung anong yan. So Kaya ito- sabi ko, hopefully, kasi ito ginagawa Sana naman sa lahat ng magtuloy-tuloy. bansa na maunlad, ano? Kaya mula pa alam nila chairman niya, tsaka ni attorney, talagang suportado namin yan at lagi naman kami nag-uusap ni attorney tungkol sa information campaign. ito ba Yan lang naman kailangan eh. ito ba doon sa mga driver na medyo, siyempre ngayon medyo pwede pang pagbigyan dahil Hindi, first day lang yata, Susan, pinagbigyan. Actually, hindi namin pinagbigyan. Talagang huli lahat yun. Pati first day. agad sa first On the day. first day, hinuli namin. Talaga? Yung mga, unang-una, yung mga walang stickers. Oo. 1,000 agad yun. Bumiyahe. Ayun, oo. At hindi sila ini-impound namin. Impound yun, Kanina oo. sabi mo, GM, parang ang isa sa mga side effect nito, side effect na tatawagin, yung mga koloro medyo nabawasan. Tama kayo doon. Kasi, ang mga bus companies nagsasubmit ng mga listahan ng kanilang bus na gagawing A, B, or C. nga. At yung Siyempre, listahan ito-double yun, check siyempre, nyo yun, no? totoo yun. Oo, Galing sa tama, kanila yun. tama, Yes. tama. Hindi lang namin double check, chinecheck ng LTFRB. Yes, Pati franchise number, engine number. So, yun lang pwedeng bigyan. So kaya medyo lumuwag. So, in effect, yung mga kolorum nawawala. Hindi kaya, alam mo yun, yung mga scheming na bus companies, baka magkabit ng Sticker na fake. sticker nila na fake. Posible din yun, pero yung ito yung ano nila sila mismo naghalapit sa amin, sila mismo nag-present, and then kung mahuli na ito Fake. pineke, Mas malaki ang talagang penalty. sila mismo Kahapon, kasala. yung report sa Super Radio, merong ilang mga pasaway pa rin ng mga bus drivers na hindi sumusunod sa bus segregation scheme. The challenge here, AGM, yung talagang implementation. No? Do you have enough men Yes, to tama. implement this? Yun yung challenge nga sa amin. Kaya in fact, hindi lang traffic ang ginagamit namin dito. May mga ginagamit kaming other units. Pansinin nyo, naka-orange yung iba namin. Di talaga sila traffic. Sila lang yung nag-didisiplina sa ating mga pedestrians dahil napuno na yung traffic natin sa paghuhuli lang ng mga bus. Yung mga bus na gumagamit ng tunnel, hindi kahit hindi sila. dapat, Hindi dapat. Yung mga maling babaan. Yun ang ginagawa ng traffic natin. So sa mga pasahero naman ginagamit natin ibang team. So para tulungan din natin sila. Dito sila dapat Oo. sumunod. So it's about time naman kasi hindi naman para napaka-chaotic tayo sa daan. Parang, di ba, kung saan na lang magustuhan mo Ang ba? daming epekto niya, nababawasan ng productivity ng tao. Diba? Nag-actually tayo ng gasolina. Daming nasasayang.